Spokesperson po ng DSWD para po naman sa panig ng kagawaran. Dahil kahapon po si ate medyo dismayado dahil nung tinatanong nila ang taga DSWD tsaka taga DOLE wala hong maipakita na mga sinasabi daw po na listahan ng mga benepisyaryo ng AKAP. Ma'am Irene Dumla, magandang umaga po ma'am. Magandang umaga po, Sir Ted and DJ Chats. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Salamat sa panahon. Go ahead, Good Cha, morning please. po, Asek Irene. Unahin po natin itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ang sabi niya, wala pong listahan talaga kung sino ang specific na tatanggap nitong AKAP. Kaya ngayon, gusto po nating linawin, kayo na po mismo ang sumagot, meron po bang listahan o wala? At kung wala, paano po yan gagawin? Saan niyo po huhugutin yung pangalan ng mga magiging benepisyaryo? Okay. Yung pong listahan ng mga magiging beneficiaries ng AKAP program ay wala po tayong existing. But meron po tayong eligibility criteria. Kasi po, bakit po ganon? Kasi po, meron tayong mga tinatawag na mga walk-in clients. Sila po yung ina-assess natin dito sa ating mga tanggapan. Meron din po mga nare-refer o may endorse na sa atin na sumasa-ilalim din po sa assessment o validation. So, in terms of having a standardized targeting system o yung natukoy na magiging eligible, hindi po siya easily identifiable because we need to ascertain if indeed these individuals who are earning no more than the statutory minimum wage ay apektado po ng inflation at kinakailangan pong i-assist po ng DSWD under this particular process. Pero Asek, hindi po ba nagsimula na po tayong mamigay nitong AKAP fund noong nakaraang taon? So kung ganoon po, gaano katagal yung assessment na ginagawa ng DSWD bago maibahagi ito dun sa mga nabigyan na? Hindi po ba confusion yun kung wala pa talagang listahan pero nagsimula na po yung pamimigay ng ayuda? Actually, meron na po talaga tayo mga nabigyan ng tulong noong 2024. But meron po dyan na maaari namang pong affected pa rin ng inflation at kinakailangan nating i-assist. But some might have been assisted in 2024 pero medyo mas nag-improve yung kanila pong level of well-being in 2025 and might no longer be eligible for AKAP this year. Yun namang pong 2024 list natin ay pwede rin namang maging basihan kapag magbibigay ulit tayo ng assistance this year dahil pwedeng itong maging reference para matukoy kung sila po ba ay nabigyan natin within the period of availment of the assistance kasi dapat once every 3 months or depende po doon sa pangangailangan subject to the assessment ng social worker. In terms of assessment naman, DJ Chacha, yung sinasagawa na interview ng ating mga social workers, nagagawa yan in minimum of 2 hours o maximum of 4. Pwede rin in an hour matapos yan. Basta importante, kumpleto lahat yung requirements na ipinapakita po sa DSWD at kumpleto rin yung impormasyon na ibinabahagi sa ating pong mga social workers. So within the day ay natatanggap po nila yung kanila pong assistance. 2 to 4 hours? Hindi po ba masyadong maiksi po yata yung panahon na yun para ma-check ng inyo po mga kawani kung ang ipine-present o ipinakikita po sa kanila ng mga proof o pruweba or dokumento fake or legit? Actually, meron po kasi tayong means of verifying also the information na ibinabahagi sa atin. Halimbawa po, similar to AIX, pag pupunta po dito sa aming tanggapan, meron tayong system para makita kung previously ba ay na-assist na natin yung individual na yon. And then, i-check natin. Kaya nga sabi ko, mahalaga na kumpleto lahat po yung requirements kapag pupunta po sila sa ating pong tanggapan. So halimbawa, i-presenta po nila yung certificate of employment mula po sa kanila pong empleyado. Halimbawa, security guard po yan, tapos may may agency. So, yun, na-check din naman po natin. In addition to that, may mga information kasi na tinatanong yung ating mga social workers. So using a assessment sheet or intake form, may mga tinatanong po tayo na mga impormasyon like meron ba silang support system, meron ba silang external resources, magkano bang kinikita, ilan ang nagtatrabaho sa pamilya. So yan po, kapag naman po kumpleto lahat ng impormasyon na ibabahagi ng individual,
matatapos po natin agad. And again, similar to AIX within the day, may i-release po yung Sige. assistance. Okay. So ma'am, ganito po, para mas madali po at ang ating diskusyon at maunawaan ng ating mga kababayan. Yung binabanggit po ninyo, ideal setup po yun. Sabi nga ninyo, may mga walk-in kayo, di ba, na maaring hindi pa nakakuha ng benepisyo nung past na AKAP, etc. So, klaruhin lang po natin ngayon. Itong DSWD, kapag namimigay po ng AKAP fund, by the way, magkano po ito basically ang tinatanggap po sa bawat isa na recipient po ng AKAP? A minimum of 1,000 to a maximum of 10,000. Okay. Depende Opo. po yan dun sa assessment ng ating social workers. Okay, sige po. Ang pinag-uusapan natin dito, ma'am, libong mga tao po ito. So, ang sinasabi po sa hearing, kasi nga dapat may listahan doon sa komunidad, sino ba ang mga less than minimum ang kinikita para madali na kayo makapag-identify ng talagang kwalipikado. Alright. Ang binabanggit po ninyo, meron naman kayong panuntunan at may mga walk-in din na meron kayong ilang oras po para ma-verify yan. Pero hindi may tatanggi na pwede rin pong may listahan na ibibigay sa DSWD ang isang politiko sa lugar at kayo ay hindi na po magkakaroon pa ng cross-checking doon kasi nga binigay na yan ng listahan ni mayor o kaya ni congressman at kasama na kaagad sa listahan ng bibigyan po ng AKAP yung listahan galing sa politiko. Okay. Manong Ted, yung pong mga sinasabi natin ng mga referral, yung mga may-endorse. Oo. Kapag mga ganito naman po, binibigay yan in advance to our field offices. So may panahon po na mag-verify yung pong ating mga social workers or ating field personnel. Tinatawagan din po, some cases, yung mga prospective clients o beneficiaries natin para makapagsumite noong kanila pong mga documentary requirements. Kasi hindi po nangangahulugan na kapag ikaw ay na-endorso, ay automatic ka pong makakatanggap. Sa ilalim ka pa rin po doon sa proseso na kung saan i-require pa rin ng DSWD na magpresenta ka ng requirements at i-interviewin pa rin po kayo ng social workers. I think, Madam Ted, yung binabanggit mo, yung isinasagawa po natin ng mga massive payout activities. Yung pong mga massive payout activities, ito po yung ginagawa doon sa mga covered court o mga gym. Opo. Yan po, bago po tayo magsagawa ng payout, meron na pong isinagawa na verification process and assessment yung ating pong mga social workers. So, kapag ba nagbigay ng listahan yung politiko, as in, meron kayong mga dinidisregard roon? Kasi inaamin po naman din sa hearing nitong inyong USEC for Policy and Plans, Adonis Sulit, na kapag nagbigay po ng listahan yung politiko, definitely po, siya ay may access na kaagad yung mga nasa listahan doon sa programa at wala na pong kaukulan pa na pagkakataon para ma-deny yung nasa listahan o meron pong ganon? May mga denials po kayo? Actually, Madam Ted, meron din po. Okay. Ito po ay dahil na-verify ng social worker na more than the statutory minimum wage po, yung tinatanggap ng individual. Maaari din naman po na na-deny sapagkat patay sa ating guidelines, nakatanggap siya ng assistance to individuals in crisis situation bago po the AKAP. So, may mga instances na nag-check natin. Kaya nga po nang sinasabi ko, Manong Ted, there's a system kasi that we use to see and ascertain if that individual has previously received aid from the DSWD. So, during the hearing po na pag-usapan din, in the first place, bakit tumatanggap ng listahan ng DSWD galing sa politiko? Trabaho ng DSWD yan, ang pag-identify kung sino dapat natatanggap ng AKAP. Bakit po, doon pa lang po pakikialam na daho ng politiko yun, ma'am? Yeah. Well, of course, Manong Ted, sabi naman po natin, lahat ine-entertain natin, ina-accommodate natin, mga walk-in man yan o may mga referral. But ang pinaka-importante, and we would like to emphasize this, is that may walk-in ka man o referral ka, meron pong, ikaw po ay dadaan doon sa proseso. Kinakailangan pong mag-submit ka ng mga requirements, kinakailangan pong sumailalim ka sa vetting process and the assessment of our social worker. Hindi po garantiya yung pong referral na ibinibigay ng sino man para po makatanggap ka ng tulong. Again, we follow what is
stated in our guidelines, Opo. the process, particularly yung doon sa means of distributing the aid or providing the aid, yun Opo. po ay sinustod sapagkat nagko-conform din naman po si DSWD sa accounting rules. Okay, sige po. Ito pong kagawaran nyo, humihingi po ng exemption sa COMELEC ngayon para po sa election ban, itong 12.6 billion na AKAP fund. Sabi po ni Chairman George, wala pa ho kayong ibinibigay na implementing guidelines sa AKAP. Yeah. Yung pong implementing guidelines ng Ayuda para sa Kapos ang SIPA program, this is for approval po ng Office of the President through the Department of Budget and Management, Madam Ted. Dahil kung matatandaan po doon po sa General Appropriations Act, nakalagay ito na conditional implementation. Opo. Subject to the submission or issuance of the of guidelines to be issued by DSWD, DOLE, and NEDA. So nagkaroon po ng pagpupulong yung tatlong ahensya na yan. Several inputs were considered. And it's actually ready for submission to the OP. So once we have that, magre-request po tayo sa COMELEC ng supplemental request for exemption from the provisions of the Section 261 of the Omnibus Election Code. Meron na po tayong naunang na-submit and it was favorably acted upon actually by the COMELEC, Madam Ted. This includes yung sa 4Ps, yung sa AIX, and other protective and promotive programs and services of the department. Okay, po. Wala ho namang question doon sa 4Ps o maging sa AIX, pero ito hong AKAP nga ang controversial. Sige po. So, Madam Asek, bakit po kayong hihingi ng exemption sa panahon ng halalan? Ganong klaro ho naman din, panahon ng halalan, mas malaki po ang chance talaga na magamit sa politika ng mga congressman, particularly itong AKAP fund na 12 billion. Well, similar to other social protection programs and services, Madam Ted, nagre-request po tayo ng exemption because alam naman po natin na may mga instances, may mga shocks, adverse shocks o crisis na kinakaharap ang ating mga kababayan at any given time. So kapag apektado po ang isang individual ng inflation, ng rising inflation, kinakailangan po na i-assist po natin sila. Just to simplify matters, Madam Ted, yun, kinakailangan po talaga nating magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan sa anumang pong panahon. Opo, pero di ba Asek, ano bang kailangan ng tao? Pampa-ospital, AIX. Alright, pamasahe, AIX. Pampalibing, AIX. Di ba? Pang burol, bayarin AIX, di po ba? Pamasahe sa probinsya o anumang pangangailangan, AIX. Di po ba? So itong AIX talaga, kumbaga, sakop naman niya halos na eh. So yung nga din po, bakit may AKAP pa? Ang laki nito, 12 billion. Ano ho ang maiksi kaya sagot doon? Yeah. Kasi Madam Ted, doon sa guidelines natin, yung AKAP ay pwede rin pong in the form of medical or burial assistance and food assistance apart from cash relief assistance. So maaari rin po ng isang individual, apektado ng inflation, but may matinding crisis po na experience. So kung meron ka ng AIX, na may exemption, silang i-assist under this program. Kung meron ka ng AIX exemption, ba't ka pa hihingi ng AKAP nga? Diba? Yung AIX naman can at least address yung problema pong pinansyal noong individual na nangangailangan. Bakit may AKAP pa talaga na ito nga ang sinasabi ng karamihan? Why can't you live without AKAP until May 12 election? Yeah. Yung AKAP po, like any other social assistance program, ay napakahalaga po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng inflation. So, we have to really assist them through this intervention. Well, tama po kayo, meron tayong assistance to individuals in crisis situations, but meron din po kasi tayong panuntunan na kung saan nakasaad dyan yung frequency on the availment of services. So, kapag hindi ka po pwede nang makatanggap ng AIX because of that limitation, at least pwede ka pong i-assess under the AKAP program. Okay. But what I would like to stress on Manong Ted is ang mahalaga po dito sa 2025 AKAP implementation para ma-address din po yung mga concerns ng ating mga kababayan. Nakasaad po doon na wala pong dapat mga banners or dapat wala pong mga politiko na present during the actual distribution of financial assistance.
So with that, makikita nyo, Manong Ted, na talaga namang may mga safeguards din tayo ng Institute to really protect the program and to prevent it from being used to advance yung political agenda po ng ilan po sa mga kababayan po natin. And in addition to that, nakasaad din dun sa 2025 guidelines, which is for approval, na magdi-directly benefit yung mga recipients natin. Wala pong mga coordinator, wala pong mga intermediaries, or wala pong mga middlemen para again ma-address yung isa sa mga issue na nagkakaroon nga daw ng saltas doon sa assistance na natatanggap. And in addition to that, immediate action against fraud ang nakapaloob po doon. Ibig sabihin, immediately a-actionan ng DSWD any report na magsasabit po sa atin. Okay, sige po. So ma'am, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag na ito. Kami po aantabay, dito po sa kaninyo ilalabas po na guidelines ng tanggapan ng Presidente para po din sa inyo pong paghingi ng exemption sa 12-point-something billion pesos na ACA Fund plus ito pong ilang pang isyong ito. Salamat po Ma'am Irene sa inyo pong panahon. Maraming salamat din po, Sir Ted and DJ Salsa para sa pagkakataon po na ibinahagi sa DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Yan po si Assistant Secretary Spokesperson po ng DSWD, Ma'am Irene Dumlao.